Masaklap ang nangyari sa player na ito ng Blackwater Bossing. Lamang sa stats at sa boto ng mga players pero biglang talo sa media vote. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kahapon nga opisyal na nagbukas ang 50th season ng ating pambansang liga na PBA. Yes, 5 dekada na po ang one of the oldest basketball league sa mundo, kung saan ay tinuturing na pinakaunang pro basketball league sa Asia. At kahapon bagong naging bakbakan ng Ginebra at Magnolia para sa opening game ay nabigay muna ng mga awards ang PBA para sa 49th season. Ito nga yung mga malalarong nag-standout sa kanilang mga kupunan last PBA season. Ang una na nga dito ay ang all defensive team na iginawad kay Junmar, Lucero, Munzon, Stephen Holt at Glenn Cobuntin. Sa second mythical team naman ay sina Lucero, Aguilar, Thompson, Pugoy at Justin Aranya. Habang sa first mythical team ay sina Junmar, Arvin Tolentino na nasa KBL na ngayon, Robert Bolick, Perez at Calvin Optana. Sunod na iginawad ay ang 4 na individual awards. Ang una na nga ay si Gian Mamuyak ng Rain or Shine para sa Sportsmanship Award. Sunod ay si Joshua Monzon ng Northport na ngayon ay Titan na bilang Most Improved Player. At sa MVP Award ay walang iba kundi si Junmar Fajardo dahil dito ay tangan na ngayon ni Abay ang 9th MVP Award niya sa Philippine Basketball Association. Grabe si Abay, nananatili siya ang pinakamaraming tangan na MVP award sa history ng PBA. At ang matindi pa nga dito ay patuloy pa itong pinaparami ni Kraken. Dahil dito ay mukhang mahirap nang masabi kung may makakabit pa ba sa record na ito ng SMB Center. Pero kung inyong mapapansin ay ating hinuli ang isang award na dapat ay bago dito sa MVP award ni Abay. Yes, ito nga yung ROTY o Rookie of the Year Award. Dahil nga yan sa nababalot ditong kontrobersya. Dahil nakakuha ng iba't ibang mga reaksyon online ng pagkakakuha dito ni Barangay Ginebra point guard at newly Gilas Pool Edition player na si RJ Abarientos. Sa 49th PBA season na last PBA season ay may 3 manlalaro ang maigpit na naglalaban-laban para sa Rookie of the Year Award. At pawang lahat ng mga ito ay mga mahusay na manlalaro mula sa kanilang posisyon at kupunan. Ito nga ay sina RJ Abarientos, Cedric Bearfield ng Blackwater Bossing at si Kaylan Chongson ng Rain or Shine. Para sa akin ay lahat sila ay deserving para sa titulo. Pero meron nga tayong sistema o prosesong sinusunod upang mahirang ang isang malalaro sa award na ito. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. At sa PBA ay meron silang 3 kategorya upang ma-identify ang panalo para sa award na ito. Ito nga yung stats ng manlalaro. Syempre aside sa aktual na husay sa laro ng isang player ay dapat din may black and white proof ito. Kumbaga ay resibo. Dito papasok ang mga figures ng player last season. Sunod ay ang player votes. Kung saan ay maliban sa ating mga manonood ay mas nakikita ng mga PBA players kung sino para sa kanila ang mahusay sa 3 players na mga ito na kanilang iboboto. Since mas legit ang boto nila kung isipin dahil nakakalaro at nakakasama nila ang 3 kandidato. At ang huli ay ang media votes na malalaman kung sino ba talaga ang paborito o gustong manalo ng PBA media. Ang 2 kategorya ay nakuha niya lahat ng Blackwater Bossing star na si Cedric Bearfield na umabot ng 1,070 ng stats at meron itong 352 players votes. Kaso pagdating sa media votes ay lagapak ito with 0. Yes, 0 vote ang nakuha nito. Kaya naman dahil dito ay kay RJ Abarientos mapupunta ang panalo with total of 1,971 kontra sa 1,424 lamang na suma total ni Cedric. Dahil dito ay nakukwestiyon ngayon ang award na ito online na kung iisipin daw ay hindi matibay ang basihan ng media vote na ito. Same reaction nga sa ilang mga fans online ang naging post ng kilalang sports journalist na nakabase sa Amerika na si Sir Homer Saison na kung patas nga ba raw para kay Cedric ang nangyaring paghusga. Si Cedric ay isang Phil-Am na may tangan na NBA caliber na laro kung saan ay di tulad ng ibang mga Phil-Am player na ibinabahagi na lang ang kanilang talento sa Pinas kapag may edad na mga ito. Si Bearfield ay edad lamang na 27 years old nang tumungo sa Pilipinas upang lumaro na kung tutusin ay marami pa itong ibubuga sa mas malalaking mga liga overseas at mas marami pang perang makukuha. Ang punto ay Pinoy din naman itong si Cedric. Bakit nga kaya pinagkaitan nito kahit isang boto sa media votes? Kayo mga ka-hoops, ano ang magiging reaksyon nyo ukol dito? Fair nga ba?